Ogie Alcacid wish mag-reunion sa Showtime ang mga host ng ESOP. Kung bago ka lang sa channel na ito, huwag kalimutang mag-like, share, comment and subscribe. At huwag kalimutang pindutin ang notification bell icon para maging updated ka sa bawat upload nating video. Ogie Alcacid, Karil at iba pang host ng It's Showtime. Wish ng ultimate singer-songwriter na si Ogie Alcacid na magkaroon ng reunion ng ESOP. Host sa inaabangang pag-airing ng It's Showtime sa GMA7. Simula April 6 bukod sa GTV, mapapanood na rin ang It's Showtime sa GMA Network. Kaya naman lahat ng taong involved sa programa ay matatawag na ring certified kapuso. Tulad na lang ni Ogie at Karil na makalipas ang ilang taon ay nakabalik na lang bilang mga kapuso matapos ang contract signing ng ABS-CBN at GMA para sa pagpapalabas ng It's Showtime sa Kapuso Network. Emotional sina Ogie at Karil nang makapanayam sa naturang event dahil nga sa napakainit na welcome sa kanila ng mga bossing ng GMA. Ipinagmamalaki ko lagi yon. Naluluha ako because of joy. Di ako magaling noon. Tapos dito ako nakabalik ako. It's an emotional journey. Sino ba ang makapagpapasabi? Only God. Pahayag pa ni Ogie. Ayon pa sa singer TV host, umaasa siya na muling makasama ang mga kasama niya noon sa ESOP, ang dating musical show ng Kapuso Network tuwing linggo. Maganda, magsama-sama kami for a great production number. We can relive the old SOP days. That would be nice. Maybe nandyan sina Julina Magdangal, sina Jano Gibbs, Regine Velasquez, Jaya. Maybe gagawin ko yun sa birthday ko. Excited na say pa ni Ogie. Para naman kay Karil, isang napakalaking blessings ang pagbabalik niya sa GMA na naging tahanan din niya ng ilang taon bago lumipat sa ABS-CBN. For me personally, it's almost like a homecoming also because I was welcomed back by the Kapuso bosses and I felt talagang very special and very welcome. Sabi pa ng aktres at TV host. Sa panayam naman ng Fast Talk with Boy Abunda sa isa pang host ng Showtime na si Wong Navarro, sinabi nitong grabe ang kaligayahang nararamdaman nila lahat sa show. Talagang feeling grateful and thankful. Tito Boy, talagang pinaghandaan po namin ang araw na ito dahil napaka-espesyal po ng pasusukan naming bahay, bagong bahay. Say pa ng komedyante, patuloy niya pa. Halo-halo ang emosyon ko, Tito Boy. Kanina naging iyakin kami dahil sa nararamdaman namin saya. At ang hirap paniwalaan na nangyayari ngayon, ito na ang It's Showtime from GTV ipapasok na sa GMA. Syempre, dalawa na ang channel na paglalabasan namin ngayon. So doble ang gagawin para magpasaya sa madlang people at madlang kapuso. Aniya pa. Sa tanong kung sino-sino ang papasok na kapuso stars sa It's Showtime, yung papasok po ng mga kapuso stars parang inaayos pa po. Kung daily po, kung iba-iba or magiging regular po. So inaayos lang po, Tito Boy. At sa kabilang banda naman, veteran actress Marisa Delgado umaming natakot kay Marian Rivera. Knows nyo ba na kahit ang veteran actress na si Marisa Delgado ay natakot nang makatrabaho ang Kapuso primetime queen na si Marian Rivera? Inamin ni Marisa na nung mga unang araw ng taping nila para sa latest and upcoming primetime series ng GMA na My Guardian Alien ay may fear factor siya at ilag na ilag siya sa wifey ni Dingdong Dantes. Ang veteranang aktres ang gumaganap na masungit at mataray na biyanan ni Catherine, ang karakter na ginagampanan ni Marian sa My Guardian Alien. Kwento pa ni Marisa, first time niyang makakasama si Marian sa isang project. Sagot ng veteran star nang kamustahin ang experience niya working with the box office queen. Okay naman diba? Noong una, syempre ako. Una ko siyang makakatrabaho. Nanunood lang ako sa kanya. Niningitian ako at saka hello hi. Ang ganda, ang payat. Napaka-fragile mo, sabi kay Marian. Biso-biso tapos balik na ako sa baba. Si Marian doon naman sa kwarto niya. Chika pa ni Marisa. Patuloy niya pa. Minsan lang kami nagkaka-eksena but lately, this is what I felt. Parang close na. It's more than just hi and hello. At saka nung una natatakot ako, hindi na ngayon. Medyo ilag ako siguro dahil tagahangan niya ako. Kandang-anda ako sa batang ito, say pa ng aktres. Reaksyon naman ni Marian sa naging pahayag ni Marisa. Alam nyo, sa bawat tao na mahanga sa'yo o gugustos ka. Malaking factor yun sa pagkatao ko kasi ibig sabihin nakaka-influence ako sa kanila. Ano man yan, sa party man yan, sa itsura man yan, sa pananaw mo o man sa buhay.
So ang maganda niyan is nagiging magandang influence ka o magandang bahagi ka ng buhay nila. Plus ako kapag may mga ganoong tao sa akin. Pahayag pa ng wifey ni Dong na si Marian Rivera. Iiri na simula sa April 1 ang My Guardian Alien sa GMA Prime kung saan makakatambal niya ang ultimate leading man na si Gabby Concepcion. At sa kabilang balita naman, Miles Ocampo binarag ang mga basher na nagsasabing hala, bakit ang taba mo na? Beast mode ang aktres at Itbulaga Dabarkats na si Miles Ocampo matapos magkomento ang isang netizen sa isa niyang social media post. Nag-share ng kanyang mga photos sa Instagram ang TV host actress na umani ng mga positibo at magagandang komento mula sa kanyang followers. Pero may isang basher ang matapang na nagtanong kay Miles ng, hala, bakit ang taba mo na? Hindi ito pinalampas ng dalaga at talagang pinatulan ang laiterang netizens. Sinupalpal siya ni Miles ng bonggang-bongga. Kaya ako tumataba kasi pag bored ako, kumakain ako imbis na makialam sa buhay ng iba. Ang buwelta ng award-winning actress sa naturang body shamer. Kinuyog din ng mga taga-suporta ni Miles ang naturang basher, kasabay ng pagpuri nila sa legit Dabarkats dahil sa paglaban at pambabasag nito sa body shamer. Kung matatandaan, sumailalim sa thyroidectomy surgery si Miles matapos madiagnose ng papillary thyroid carcinoma, isang uri ng cancer na tumutubo sa thyroid gland. Bukod dito, nag-radiation therapy din siya para patayin ang iba pang cancer cells sa kanyang katawan. Last January 2024, ibinandira nga ni Miles na cancer-free na siya based sa panayam ng broadcast journalist na si Karen Davila. Yes, Miss Karen, I am cancer-free. But yun na nga, maintenance for life. Yung meds ko habang buhay na siya at doon na ako nakabase. Kumbaga, yung weight ko rin, doon na siya magbibase kung tataba or papayat kasi every 2 months kailangan kong magpa-blood test para i-check kung i-adjust ba yung dosage, paliwanag pa ni Miles. At sa kabilang banda naman, relasyon ni na Christine at Marco nagsimula sa pag-workout, nagka-developan. Pinag-isipang mabuti ng aktres at celebrity mom na si Christine Reyes bago sagutin at makipagrelasyon kay Marco Gumabaw. Naging isa sa mga konsiderasyon ng award-winning actress ang 5 taong agwat ng edad nila ng binata. 35 na siya ngayon habang turning 30 na this year si Marco. Halos 1 taon na ngayon ang nakaraan mula nang aminin ni na Marco at Christine sa publiko ang kanilang relasyon. At in fairness, mukhang sulit na sulit naman ang kanilang pagsasama. Sa panayam ni Luis Manzano kay Christine para sa kanyang YouTube channel, inamin nga ng aktres na talagang pinag-isipan niya ng bonggang-bongga ang kanilang age differences bago nakipag-commit sa aktor. Makikita mo pa rin na mayroong levels of maturity differences. Iba naman kasi ang lalaki sa babae. Ang mga babae kaya nilang mag-mature instantly, pero ang mga lalaki ang tagal mag-mature. Ang paniniwala pa ng aktres. Inalala rin ni Christine ang pagsisimula ng love story nila ni Marco na nag-start to sa pagpunta sa gym at sa pag-workout. Akala ko barkadahan lang yon kasi we were with Jake Cuenca pa noon. Then all of a sudden, si Jake napunta na sa Cebu kasi nagtitaping. Naiwan kaming dalawa ni Marco. So instead na ma-workout yung physical health namin, na-workout yung feelings namin. At natatawang chika pa ni Christine. Ang ilan daw sa mga qualities na nagustuhan ng actress kay Marco ay ang pagiging family-oriented nito at God-fearing. Matatanda ang ibinandira ni na Christine at Marco ang kanilang relasyon sa buong universe sa pamamagitan ng Instagram noong April 2023. At nito lamang nagdaang buwan, isiniwalat ng actress na napawalang bisa na ang kasal nila ng kanyang ex-husband na si Ali Cabtibi. Maayos naman daw ang naging co-parenting agreement nila ng aktor at model para sa kanilang anak na si Amara.